Nurse Laika, may tawag po kayo sa line 1. Mabilis na nilingon ni Laika ang intercom sa nurses station. Gabi na, pero matao pa rin ang isolation ward. Pagod man, hindi niya ito iniinda. Sanay na siya sa ganitong setup. Emergency dito, code blue doon, pero laging alerto. Laging mangiti sa mukha. Dinampot niya ang handset. Hello, this is Nurse Laika. How can I help you? Ngunit sa kabilang linya ay hindi boses ng pasyente o kamag-anak ang narinig niya. Bagkus pamilyar, malambing at may halong kaba. Hi, ako to si Sam. Tumigil ang mundo ni Laika sa ilang segundo. Sam? Mahina niyang tanong. Halos hindi makapaniwala. Oo, ako nga. Kamusta ka na? Isang nakaraan sa panahon ng pandemya. Si Dr. Samira Velasquez ay isang half Filipina, half American na volunteer doctor sa parehong ospital kung saan nurse noon si Laika. Isang taon silang magkasama sa parehong isolation team noong kasagsagan ng pandemya. At sa pagitan ng face shields, PPE at gabing walang tulugan, nahanap nila ang isa't isa. Tahimik na pagtingin sa bawat check-up, mga ngiti sa likod ng mask, mga usapan sa pantry tuwing break na tila hindi na uubusan ng kwento. Hanggang sa isang gabi, umuulan ng malakas, nasa isang tent sila, kapwa puyat. Dito nagsimulang sumilip ang damdaming matagal na nilang tinatago. Alam mo, sabi ni Sam noon, kahit may pandemya, kahit takot lahat, sa tuwing kasama kita, parang safe ako. Ngunit tulad ng lahat ng bagay na hindi tiyak, natapos ang assignment ni Sam at kailangan na niyang bumalik sa Amerika. Walang pamamaalam na halik, walang yakap, tanging linyang, hintayin mo ang tamang panahon. Balik sa kasalukuyan. Tumayo si Laika sa gilid ng station. Nanlalamig ang kamay. Bakit ka napatawag? Tanong niya. Akala mo hindi ako babalik? Putol ni Sam. Sorry, pero hindi ko nakalimutan yung sinabi mo nung huling gabi natin. Tahimik si Laika. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. May flight ako bukas, papunta dyan. I volunteered ulit. At this time, gusto ko nang ituloy yung iniwan natin. Makalipas ang 3 araw, sa labi ng ospital, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi na sila naka-PPE. Walang harang, walang mask. Tumigil ang paligid sa unang pagngiti ni Sam. Si Laika, na natiling nakatayo, parang tulala. Long time no see, bati ni Sam. Ang daya mo, sagot ni Laika, pero may ngiti sa labi. Akala mo ganon-ganon lang? Hindi lang ako bumalik para magtrabaho. Ani Sam, bumalik ako para sayo. Muling nagbalik ang mga gabi ng kwentuhan, ng tawanan sa pantry, ng sabay na coffee break, pero ngayon, mas malapit, mas may tiwala, mas may kilig. Isang gabi, habang magkasabay silang nagre-rounds, biglang huminto si Sam sa harap ng storage room. Hinawakan niya ang kamay ni Laika. Pwede ba kitang isayaw? Tanong nito. Ha? Dito? Natatawang tanong ni Laika. Shh! Sumunod ka lang. Sa loob ng storage room, kinuha ni Sam ang cellphone niya at pinatugtog ang paborito nilang instrumental noong unang taon, Tadhana. Hinawakan niya ang kamay ni Laika, isang mabagal na sayaw. Wala sa tono, pero puno ng emosyon. Tingin mo, ito na yung tamang panahon? Tanong ni Laika, habang nakatitig sa mga mata ni Sam. Matagal na, bulong nito. Sa mga sumunod na linggo, hindi na nila ikinubli ang nararamdaman nila. Hindi rin naman naging madali,
May ilan pa ring judgment mula sa mga kasamahan, pero pinili nilang manatili, maglakad ng magkasama sa ospital, kumain ng sabay, maghawakan ng kamay kapag walang ibang tao. At sa bawat tinginan nila, para bang may lihim silang binubuo. Hindi na lang ito basta pag-ibig, isa na itong panata. Isang gabi, pagkatapos ng shift, habang sila ay nakaupo sa rooftop ng ospital, dinala ni Sam ang isang maliit na kahon. Walang magarbong speech, wala ring mamahaling singsing. Hindi ko alam kung kailan ulit magkakaroon ng panibagong emergency. Hindi natin hawak ang mundo, pero sigurado ako sa isang bagay. Ikaw. Binuksan ni Sam ang kahon. Isang simpleng singsing lang iyon. Will you marry me? Napaluhod si Sam. Hawak ang singsing at ang kanyang puso. Tumulo ang luha ni Laika. Oo, bulong niya. Ngayon, bukas, kahit kailan. Oo. Ilang buwan lang ang lumipas. Sa isang maliit na chapel sa San Diego, California, sa harap ng iilang kaibigan at ilang pamilyang bumiyahe mula Pilipinas, nagpalitan sila ng pangakong habang buhay. Magkatabi silang nakatayo sa altar. Si Laika, suot ang puting jumpsuit na simple pero elegante. Si Sam, naka-light gray suit na lutang ang ngiti. You may now kiss the bride. Ani ng pari. At doon, sa ilalim ng liwanag ng hapon, sa harap ng lahat ng saksi, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng lahat ng pinagdaanan, ng tagal ng paghihintay, at ng pangakong hindi na muli sila magkakahiwalay. Ngayon, sa bawat paggising ni Laika, maririnig na niya ang tinig ni Sam sa kusina, nagluluto ng almusal. At sa gabi-gabi, sa bawat pagbagsak ng ulan, niyayakap siya ni Sam at binubulong, ikaw ang tahanan ko. At sa bawat bulong ng puso, alam nilang tama ang panahon, tama ang tao, at higit sa lahat, tama ang pag-ibig nila.